Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ikaw ba ay mahilig sa ginto? Ginagamit mo ba ito bilang palamuti? Mga alahas na kumikislap sa liwanag? Simbolo ng yaman at karangyaan? O hindi naman kaya mahilig ka mag-online shopping ng mga alahas bilang investment? Isang bagay na hindi kumukupas ang halaga, hindi bumababa ang halaga, isang uri ng kayamanang pwedeng ipamana sa susunod na henerasyon. Napaniguradong tataas nga ang halaga kalaunan. Maingat ka ba sa ginto mong hawak? Paano mo to tinatago at paano mo ito iniingatan? Isa ka ba sa mga naniniwala na hindi basta-basta madaling makakuha ng ginto? At kung pupunta nga tayo sa bilihan ng mga ginto, ang mga ginto na tinitinda sa mga umpin ay bantay, sarado at pinakatatago. Pero alam mo ba na sa Canada, naging napakadali para sa mga magnanakaw na magnakaw ng halos 1 bilyong pisong toneladong bars at mga alahas. Isang peking dokumento lang ang kailangan, isang truck, at isang insider na alamang galawan sa loob ng airport. At sa loob nga ng 11 minuto, halos kalahating bilyong piso na halaga ng mga ginto at pera ang nakuha. Walang dalang armas sa mga magnanakaw, walang sinirang pinto at walang bakas ng karahasan. Parang eksena sa pelikula, pero totoong nangyari ito sa Toronto Pearson International Airport. Isang inside job, isang krimeng planadong-planado. Ating ang talakayin kung paano ang mga kawatan ay napakadaling nanakaw ang mga toneladang mga ginto at pera. At magpahanggang ngayon, ang mga ginto at pera na ito ay hindi pa rin natatagpuan. Sa Canada, ang mga airport ay itinuturing na high security zones. Bawat galaw ay may mga katapat na dokumento. Bawat papasok at lalabas ng kargamento ay minomonitor. Pero kahit sa sistemadong kontrolado ng protocol, may mga loopholes pa rin. At kadalasan nga, madalas sabihin na ang pinakamalaking nakawan ay hindi nagmumula sa labas, kundi minsan nangyayari ito sa loob mismo ng isang lugar. Ang Toronto Pearson International Airport ay isa sa pinakaabala na airport sa buong Canada. Araw-araw libo-libong shipment ang pinoproseso. Karamihan sa mga ito ay kargamento, mga electronics, pagkain, at gamit pang industriya. Ngunit paminsan-minsan may mga high-value cargo rin na dumadaan sa paliparan na parang walang gaanong nakakapansin. Isang araw sa kalagitnaan ng April, dumating ang isang shipment. Ito ay prinoseso, tinanggap at isinama sa regular na takbo ng operasyon. Walang espesyal na protocol, walang armed escort, at para lang itong isa sa mga normal na shipment na dumadaan sa paliparan araw-araw. Ngunit ng mga oras na iyon, may isang grupo na napasa kamay nila ang impormasyon ng tungkol sa mga ginto. Alam nila ang mga galawan sa loob ng facility, alam nila kung saan pupunta ang mga kargamento. Alam nila kung sino ang mga taong may access dito. At higit sa lahat, alam nila kung paano ito makukuha nang hindi agad mapapansin. Sa opisyal na tala, dumating ang gold shipments. Ngunit ilang oras lang matapos ang pagdating nito, tuluyan na itong naglaho. Walang report ng sapilitang pagkuha, walang security alert, walang sinumang nakapansin ng kahina-hinalang. Ang tanging naiwan lamang ay ang dokumentong ginamit para kunin ang kargamento. Lihitimong tingnan. Kumpleto sa detalye, pero kalaunan ay napatunayang peke. Ang mga kawatan ay nakagawa ng mga dokumento na kagaya ng isang lihitimong dokumento. At ang tanong nga ngayon, paano ito nakalusot sa isang sistema na dapat ay sobrang mahigpit? At sino ang mga may kakayahan at koneksyon para maisagawa ito ng walang bahid ng kaba at bakas? April 14, 2023, inahanda sa Zurich, Switzerland ang isang kargamentong may lamang mga gold bars at foreign currency. Ang Zurich ay kilalang sentro ng international banking at gold refining.
Dito nga matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking bullion vaults at gold refiners sa buong mundo. Karaniwan, dito nanggagaling ang mga high-value shipments ng ginto para sa mga bangko at institusyong pampinansyal sa iba't ibang bansa. Pero ayon sa ilan, ang kanilang banking system ay nahahaluan ng controversial dahil napapasukan ito umano ng mga money launderers at tax evaders. At ang shipment nga ng mga ginto ay naka-address sa isang bangko sa Toronto at bahagi nga ng regular na transaction sa pagitan ng dalawang institusyon. Ipinasok ito sa eroplano sa ilalim ng pangangalaga ng isang matagal ng logistics company na kung tawagin ay Brinks, na may specialization sa paghawak ng high-value cargos. Walang anumang naging problema sa biyahe at dumating nga ang eroplano na may kargadong mga ginto sa Toronto Pearson International Airport. Bandang 3:56 p.m. Ang biyahe nga ay mula Zurich papuntang Toronto. Ang eroplanong ito nga ay may dala ng mahigit 400 kilo ng gold bars at tinatayang ang value nito ay 2.5 million Canadian dollars, kasama na dyan ang iba't ibang currency ng cash. At katumbas nga ito ng halos 100 million pesos. Ang mga kargamentong ito ay hindi dumaan sa specialized security transport kundi sa regular na proseso ng cargo handling ng Air Canada. At pagdating nga sa paliparan, ang shipment ay inilipat agad sa Air Canada sa cargo facility. Karaniwan itong protocol para sa mga international cargo. Sa pasilidad nga na ito, pansamantalang iniimbak ang mga kargamento habang inaantay ang mga authorized na mga tao or courier na magpipick up ng mga kargamento. May mga papeles, schedule at record ng mga empleyadong humahawak sa bawat cargo. Subalit hindi lahat ng area ng pasilidad ay may CCTV coverage. May mga tinatawag din na blind spots at may mga lugar na tanging mga empleyado lamang ng Air Canada ang may access. Isa nga sa mga taong may dating ganitong access ay kinilalang si Simranpreet Panesar. Siya ay operations manager ng Air Canada sa loob ng higit isang dekada bago siya mag-resign ilang linggo bago ang heist. Ayon nga sa investigasyon, bagamat wala na siya sa serbisyo ng panahon ng insidente, patuloy pa rin ang kanyang koneksyon sa mga tauhan sa loob ng facility. At posible rin na ang dating access niya sa internal system ay nagamit upang makuha ang sensitibong impormasyon na kinakailangan para maisakatuparan ang pagnanakaw. At dakong 5:50 ng hapon ng parehong araw, makikita nga sa CCTV footage ang isang white 5-ton truck na pumasok sa compound ng Air Canada Cargo Facility. Ang driver nito ay may dalang airway bill na kung titingnan ay tila lehitimo. Ang dokumento ay formal, may tamang logo, tamang format at may impormasyon na kaayon sa isang shipment. Pero ito nga ay peke. Iyon pala ay duplicate mula sa isang dating shipment ng seafood na pinick up bago ang araw ng pagnanakaw. Sa kabila ng kahina-hinalang pagkakahawig, tinanggap ng mga staff ang dokumento. Nakipag-usap nga sandali ang driver sa tauhan ng cargo facility at nakipag-fist bump. Walang ginawang masusing verifikasyon, walang tumawag para i-double check kung totoo ba ang dalang papel ng lalaki. At ayon nga sa record, ang dokumento na iyon ay galing sa loob ng pasilidad mismo gamit ang printer ng kumpanya. Kaya naman para sa staff, lehitimo ang transaksyon. Kaya ibinigay nila ang buong shipment ng gold at mga pera. At ang dokumento ngang pineke ay tila ang susi sa isang napakalaking vault na mga ginto. Ang truck na ginamit sa pagnanakaw ay hindi opisyal na logistics partner ng Air Canada. Walang suot na uniforme ang driver, walang brand o company marking. Wala ring standard security protocol na na-activate. Walang sinumang sumita o nagtanong sa kanya. Wala ring search na ginawa at sa loob lamang ng 11 minutes na ilipat sa truck ang buong shipment. Napakadaming mga ginto, gold bars at cash ang dali-daling natangay. At masasabi nga na ang pagnanakaw ay hindi man lang dumaan sa butas ng karayom. At nagawa nga ng driver na magnakaw ng bilyong-bilyong ginto mula sa airport sa loob lamang ng 3.5 hours simula nang ito ay lumapag sa airport.
At bandang 9:00 ng gabi ng araw na iyon dumating ang break truck na tunay na kukuha sa gold cargo shipment. Ngunit wala na nga ang gold nang sila ay dumating. Agad nagsagawa ng routine inventory check ang Air Canada. Napansin ng mga empleyado na may isang shipment na hindi ma-account. At may discrepancy nga sila sa mga record. Pag-verify nga nila sa tunay na airway bill, napag-alaman na wala talagang pick-up na nakatakda ng mga oras na iyon. At bandang 2:34 ng umaga, makalipas ang 6 na oras, matapos manakaw ang mga ginto, inireport ng Air Canada ang pangyayari sa Peel Regional Police. At pagkalipas nga ng ilang araw, agad na nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. At agad nga nilang trinak kung saan nagpunta at dumaan ang sasakyan na tumangay sa mga gold wars. Siniyasat ng mga pulis ang 225 CCTV mula sa iba't ibang mga bahay at mga building. Nakita nga nila na ito ay umalis ng cargo facility ng Air Canada at nakita nga itong nag-drive papalayo papunta sa isang highway. Sa CCTV nakita nga na napakalayo ng biniyahe ng truck. At isang video nga na nakuha sa CCTV malapit sa isang simbahan, ang huling video kung saan namataan ang truck. Hanggang sa ang truck nga ay dumaan sa isang liblib na lugar at hindi na ito nakita pa at tila nga naglahong parang bula. At kung babalikan nga ang kuha ng mga CCTV, mapapansin na maluwag na nakalabas ang truck mula sa compound. Wala ring monitoring na naganap. At ang cargo ay wala din GPS tracker at hindi ito sinamahan ng security escort. Dito na nga napag-alaman ng mga pulis at nakita ang isang airway bill na peke at dinuplicate mula sa seafood shipment na dumating nga ng nakarang araw. May mga elemento ng dokumento na tumugma nga sa international database ng Air Canada. Ibig sabihin ang gumawa ng pekeng dokumento ay posibleng may access sa isang classified na impormasyon. Naniniwala ang mga investigador na hindi ito gawa ng mga baguhan. Planado ang kanilang ikinilos at alam nga ng mga sangkot kung paano gumagalaw ang proseso sa loob ng air cargo facility. Alam nila kung anong dokumento ang kailangang gayahin at kung anong bahagi ng pasilidad ang walang kamera. Alam din nila ang mga loopholes ng verification system. At ang mga detalyeng ito ay hindi karaniwang alam ng mga tao mula sa labas. Kalaunan, nakarecover nga ng mga ilang ebidensya ang mga investigador. Isa na nga dito ang tinatawag na debt list. Pinaniniwalaan na ang listahan nito ay nagpapakita kung paano dinistribute ang pera ng nabenta na ng mga suspect ang gold. Na-recover din nila ang 6 gold bracelet bangle na pangit ang pagkakagawa, na ang halaga ay 3.5 million pesos. Na-recover din nila ang smelting pots at cast molds o pangtunaw at paggawa ng ibang mga gold. At ang isa din sa mga na-recover ng mga pulis ay ang truck na ginamit na getaway vehicle ng mga magnanakaw. Pero hindi nga na-track ng mga pulis kung saan na ito nagpunta kalaunan. Pero na-track nila kung sino ang nagmaneho ng nasabing sasakyan. Dahil ang truck driver ay nagkaroon ng isang napakalaking pagkakamali. At ang driver nga ay kinilalang si Durante King McLean. Kung matatandaan nyo, kinausap ng driver ang tauhan ng cargo facility at nakipag-fist bump pa nga. At tinanggal niya ang kanyang gloves kaya nakuhanan ito ng fingerprint na nagmatch nga kay McLean. Siya ay naaresto milyang-milyang layo mula sa Canada kung saan naganap ang pagnanakaw. At sa isang highway nga sa Amerika, siya ay naaresto. Nakuha nga sa kanyang sasakyan ang mahigit 60 piraso ng illegal na armas. At sa kanya nga na-recover ng mga pulis ang ginto na pangit ang pagkakagawa. At ang ginto nga na ito ay pinaghihinalaang galing sa parte na tinunaw ng mga suspect. At habang lumalim nga ang mga investigasyon, isa-isang lumabas ang mga pangalan ng mga salarin. May mga dati ng criminal record ang ilan sa kanila. May mga empleyado sa aviation industry at may isa ring dating opisyal ng seguridad ng Air Canada. Sa kabuuan, 14 na katao ang kinasuhan kaugnay sa pagnanakaw. At ang ilan nga ay nahuli na habang ang iba ay pinaghahanap pa rin hanggang ngayon.
Ang gold heist nga ay nangyari lamang sa loob ng 11 minutes. Ngunit ang investigasyon ay inabot nga ng 1 taon at patuloy pa rin hanggang ngayon. At wala pa ring linaw kung nasaan ang mga ginto. Malaki nga ang posibilidad na ito ay natunaw na at naibenta sa black market. Posible ding anggulo na ipinambayad na ang mga ginto pambili ng mga illegal na armas. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Nagsama-sama na nga ang iba't ibang ahensya ng otoridad para imbestigahan ang nangyaring pagnanakaw. Ang operasyon nga nila ay tinawag na Project 24K at naniniwala sila na ang nangyaring pagnanakaw ay inside job. Umabot nga ng halos 1 taon bago isinapubliko ng mga otoridad ang resulta ng kanilang investigasyon. At April 17, 2024, eksaktong 1 taon mula ng pagnanakaw, inanunsyo ng mga pulis ang pagkakaaresto sa 9 na individual na pinaniniwala ang sangkot sa gold heist. Kabilang nga sa mga kinasuhan ay ang dating empleyado ng Air Canada, truck driver at miyembro ng isang umano'y kilalang organized crime group. Isa nga sa mga pangunahing suspect ay si Simranpreet C. Panesar, isang 31-year-old na dating operations manager ng Air Canada. Ayon sa mga ulat, nag-resign siya sa kumpanya ilang linggo bago ang pagnanakaw. Pero nanatili siyang may access sa ilang system at empleyado sa loob ng Air Canada. Ang lalaking umano na ito ay ang nag-search at nag-identify ng incoming gold shipment. Siya rin umano ang nagmanipula ng Air Canada cargo system at ang nag-ayos para mailabas ang container ng mga golds. Bukod doon, pinaniniwalaan na kasama nga siya sa isang group chat ng mga suspect. At sinabi niya nga doon na siya ay pupunta ng India. Si Panesar ay hindi agad natunton matapos ang krimen. At magpahanggang ngayon siya ay pinaghahanap pa rin. At ang isa nga sa mga suspect ay si Durante King McLean, 25-year-old na mula Ontario. Ang driver ng getaway truck na ginamit nga para makuha ang mga cargo shipments. Hindi siya empleyado ng Air Canada o anumang ahensya sa airport. At noong September 2023, naaresto siya sa Pennsylvania sa Amerika. At tapos siyang magkaroon ng isang traffic violation. Sa kanyang sasakyan natagpuan nga ng mga pulis ang mahigit 65 na illegal na armas at karamihan nga ay high-powered firearms. Iniugnay nga ang mga armas sa mga proyektong pinondohan umano gamit ang perang nakuha mula sa mga ginto. At dahil nga sa pagkakaaresto sa Amerika, si King McLean ay nahaharap sa kasong illegal weapons possession sa Amerika bukod sa mga kaso pa niya sa Canada. Pero pinaniniwalaan na siya ay nasa proseso ng isang plea deal kung saan aaminin niya ang krimen at sasabihin ang iba pang detalye ng ginawa nilang pagnanakaw. Kapalit nga ito ng mababang hatol. Nahuli rin ang suspect na si Amit Halota, 40 years old na mula rin Ontario. Kinasuhan siya ng theft, conspiracy to commit an indictable offense, at possession of property obtained by crime. Pinaniniwalaan na si Halota ang tumulong sa pamamahala ng ninakaw na mga ginto at sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may kakayahang iproseso ito at kabilang na nga dito si Ali Rasa. Si Rasa ay isa sa mga tinuturing na suspect at isang jewelry store owner. Naharap siya sa kasong possession of property obtained by crime at ayon nga sa investigasyon, siya umano ang tumunaw ng bahagi ng ginto pero ipinakita niya sa isang exclusive interview na ang kanyang jewelry shop ay walang kakayahan na tunawin ang napakarami at mabibigat na ginto. Nagkaroon umano ng interaction si Rasa sa isa sa mga suspect na si Halota. Nagpagawa umano si Halota ng singsing na ilang taon na ang nakakalipas. At ayon nga sa mga dokumento ng investigasyon, nagpalitan umano ng tawag at mensahe si Rasa at Halota na hindi bababa sa 28 beses sa mga buwan matapos ang pagnanakaw. Isiniwalat ng mga otoridad ang isang mensaheng palitan ng mga mensahe sa pagitan ni Arsalan Chandri na sinasabing top dog ng operasyon at ng isa pang suspect. June 9, 3 buwan matapos ang gold heist, sumulat ang isang suspect at sinabing, "They took all of it," na pinaniniwalaang naibenta na sa Canada ang mga ginto. Sumagot naman si Chandri at sinabing, "Thought they would."
Sinundan pa nga ito ng mensaheng, "Bro, this was sick. Can't wait to see you. But the price dropped more today. But honored yesterday's price." At ang usapan nga na ito ay nagpapahiwatig na si Rasa ang pinatutungkulan na buyer ng ginto sa Canada. At kahit nga bumaba na ang presyo sa araw ng bentahan, tinanggap pa rin niya ang presyo mula sa nakarang araw. Naniniwala ang mga investigador na si Rasa ang tumanggap at nagproseso ng bahagi ng mga ninakaw na ginto, habang ang natitirang bahagi ay ipinislit palabas ng Canada. At posible nga umanong ito ay dinala sa Dubai. Nahuli din ang suspect na si Ahmad Chowdhury. Siya ay kinasuhan bilang accessory after the fact at pinaniniwalaang tumulong sa pagtakas ni Durante King McLean matapos ang krimen at pumunta nga ito sa Amerika. Kasalukuyan siyang nagtatago umano sa Dubai at dahil nga walang extradition treaty sa pagitan ng Canada at Dubai, hindi pa rin siya nahuhuli. Isa pa sa mga pinaniniwalaan suspect ay si Prasad Paramalingan. Kinasuhan siya ng kasong accessory after the fact sa Canada at firearms trafficking sa Estados Unidos. Pinaniniwalaan na siya ay nakipag-usap kay King McLean upang ayusin ang iligal na pagbili ng mga armas sa Amerika. At patuloy pa rin siya ang pinaghahanap ng mga pulis ngayon. At ang pinakahuli umanong sangkot ay si Archie Grover. Naaresto naman siya ng May 6, 2024 sa Toronto Pearson International Airport matapos niyang dumating mula India. Naharap naman siya sa kasong theft at conspiracy to commit an indictable offense. Ayon sa mga ulat, si Grover ang may-ari ng getaway truck na ginamit sa krimen at ang employer ni Durante King McLean. Mayroon din siyang kasong may kaugnayan sa firearms trafficking sa Amerika. Isa din sa mga kinasuhan ay ang suspect na si Arsalan Chowdhury, 42 years old. Naharap din siya sa kasong theft, 2 bilang ng possession of property obtained by crime at conspiracy to commit an indictable offense. May warrant of arrest na laban sa kanya pero patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad. At pinaniniwalaan na siya din ay nagtatago sa Dubai. Ang huling suspect naman ay kinilalang si Parmal Sindhu, 54 years old at dating empleyado ng Air Canada. Siya ay kinasuhan din ng theft, conspiracy to commit an indictable offense. Ginamit umano ni Sindhu ang kanyang access sa cargo operations upang mapadali ang paglabas ng Peking Airway Bill at sa mismong pagkuha ng ginto. Ayon sa mga dokumento mula sa korte, ang grupo ay gumamit ng traditional na organized crime tactics tulad ng compartmentalization na gawain, pag-iwas sa digital trace at paggamit ng forged documents na may lehitimong format. Hindi lahat ng miyembro ay may direktang koneksyon sa isa't isa. Ang iba ay kinomisyon lamang para sa partikular na bahagi ng operasyon, tulad nga ng transportasyon, pagbili ng mga kagamitan at pag-uugnay sa mga black market dealer. Sa kabila ng mga pag-aresto, wala pa ring natatagpuan na ginto o pera mula sa ninakaw na shipment. Naniniwala ang mga otoridad na ang ginto ay maaring natunaw na o posibleng naibenta sa underground market sa loob at labas ng Canada. Isa pang teorya ay maaring inimbak ito sa pribadong lokasyon habang malimig pa ang kaso. Sa kasalukuyan, ang heist na ito ay nananatiling pinakamalaking pagnanakaw ng ginto sa kasaysayan ng Canada. Ngunit higit pa sa halaga ng nawala, ang krimen ay nagladad ng mga loophole sa cargo operations pati na rin sa seguridad ng mga high-value shipments sa loob ng kanilang bansa. Hanggang ngayon, patuloy pa din ang investigasyon sa insidente ng pagnanakaw ng ginto sa Toronto Pearson International Airport. Ang mga nahuling suspect ay naharap na sa mga seryosong kaso, ngunit marami pa rin ang hindi nasasagot. At dahil nga sa kasong ito, nakita ang napakaraming loopholes sa sistema. At para nga sa mga otoridad, ang kaso ng pagnanakaw na ito ay hindi pa tapos, sapagkat ang ginto hanggang ngayon ay hindi pa rin naibabalik. At sa isang iglap, ang ginto na nagkakalaga ng almost 100 million pesos ay tila ba napakadaling nakuha ng mga magnanakaw. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.